Grabe 'to 'no, yung nangyari sa Coast Guard at dun sa ka-live-in niyang babae na 8 years. Ito nga ang sad part nga 'di ba? So itong si Coast Guard is nadestino siya sa malayong lugar. So itong babae naiwan 'to dun sa lugar nila sa Romblon, then mayroon silang anak na isa nung Coast Guard. Itong Coast Guard naman is pinangakuan siya ng kasal. Nag-prenup na nga eh, 'di ba may mga litrato na, may wedding gown na nga, handa na lahat eh, naka-prepared na talaga lahat. Kaso ang twist na sad part nga naman ay itong si lalaki dahil nga malayo siya, so magagawa niya lahat ng gusto niya, 'di ba? Kahit pa magpiling binata siya kasi ang layo niya eh. Hindi malalaman ng babae kung anong pinaggagawa niya. So ito nga, may nakilala itong lalaki na 3 buwan niya lang nakilala, pinakasalan niya kaagad. Tapos itong ka-live-in niya na 8 years, grabe, iniwan niya sa ere, 'di ba? Isipin mo, 3 days na lang ikakasal na kayo, tapos umamin itong si lalaki na kasal na siya. Grabe, isipin mo, 3 buwan lang nakilala, tapos pinakasalan ka agad. Naging hati nga ang opinyon dito sa case na 'to, na may mga nagsasabi nga na, huwag idama yung trabaho ng lalaki sa personal na problema or personal na buhay na nangyayari nga sa kanila. 'Di ba pinatulpo nga 'to 'di ba nung babae, ni Jessa. So, ang gusto nga ni Jessa is mabigyan ng katarungan yung nararamdaman niya ngayon, yung sakit na naramdaman niya at pinaramdam sa kanya ng lalaki. Kasi alam niyo, ang hirap ng pinagdaanan niya, eh. Ikaw mahal na mahal mo yung lalaki tapos bigla mo na lang malalaman na gano'n yung ginawa sa'yo, 'di ba? Yung time na walang-wala itong lalaki na 'to, isipin mo 8 years, ang dami nilang pinagdaanan. Nung time na walang-wala itong lalaking 'to, nandiyan si Jessa, nakasuporta sa kanya. Hindi siya iniwan, meron man siya o wala, nandiyan si Jessa, eh. Kaso itong lalaki na 'to, nadala sa tukso. So may nakilala nga siya dun sa lugar kung saan siya nadestino. Ang sabi-sabi nga, nurse pa daw 'tong babae na nakilala nitong Coast Guard na 'to. So dahil nurse nga, siyempre ang ganda nga naman ng trabaho. Siguro isa na rin yun sa nagpaakit sa kanya, 'di ba? Kaso hindi siya nag-isip. Hindi niya ginamit yung isip niya, pumatol siya, eh, 'di ba? Pumatol siya, then pinakasalan niya pa. Bakit? Ba't gano'n? Ba't mas pinili mo yung bago mo lang nakilala kaysa dito sa 8 years mo ng ka-live-in na talagang as in kilala mo na yung buong pagkatao ni Jesse, pero pinagpalit mo pa rin. Meron ngang part 2 nito sa Rapid Tulfo. Abangan natin kasi sa latest upload ni Jessa is umuwi na nga daw sila ng Romblon. Umuwi na sila ng Romblon kasi tapos nang i-shoot yung part 2 sa Rapid Tulfo. About nga dito sa case nila nitong Coast Guard na 'to. May mga nagsasabi nga na huwag idama yung trabaho dito sa personal na problema nila. Para sa'kin, dadaan pa yan sa investigasyon nila. Dapat kasi sa trabaho mo, sa propesyon mo, bago mo pinasok yan, dapat alam mo yung tama at mali. Kasi ikaw yung gagawing inspirasyon ng mga tao eh, di ba? So pag gumawa ka ng mali, ibig sabihin parang sinasabi mo na lang na tama yung ginagawa mo eh. Na ganito, okay lang yan na gawin yung ganito eh. Grabe, grabe talaga 'tong Coast Guard na 'to, 'di ba? May mga nagsasabi pa nga ang pogi pa nga daw, 'di ba? Oo, yan, 'di ba? 'Di ba? Poging-pogi sila, sa mga nagko-comment diyan, poging-pogi sila sa lalaki. Aanhin mo yung pogi kung manloloko naman, 'di ba? Aanhin mo yan, sasaktan ka lang niyan, 'di ba? Hindi naman lahat ng pogi ganyan, although meron din talagang iilan na manloloko. Lalo na sa mga na long distance relationship. Diyan mo masusubok yung relasyon niyo eh, kung gaano kayo katatag at katapat sa isa't isa. Tulad na lang ng nangyari dito kay Jessa. Hindi biro yun. Nawala lang saglit yung lalaki ng ilang buwan, ganun na kaagad, di ba? Pinagpalit ka agad siya. Yung masakit sa part na yun, pinakasalan pa eh. Kumbaga ikaw ka-live-in ka, anong mahahabol mo? Pinakasalan mo eh. Ako, ka-live-in mo, ano makukuha ko? Wala. Sustento para sa anak. Hindi pa sure kung magbibigay siya buwan-buwan, di ba? Kawawa si Jessa sa part na to.
Sa mga kumakampi diyan sa lalaki na 'to, ewan ko sa inyo kung anong nasa isip niyo. Siguro 'pag naranasan niyo, dun niyo lang maiisip na mali yung ginawa ng Coast Guard na 'to, 'di ba? So, abangan na lang natin kung matatanggal ba 'to sa serbisyo 'tong Coast Guard na 'to, kasi grabe rin talaga yung ginawa niya, kasi yung mental health ng babae sinira niya, 'di ba? Hindi yan makaka-move on si Jessa ng isang araw, isang linggo 'no. Aabutin ng taon yan bago maka-move on yan. Pero depende na lang din yan sa suporta ng pamilya niya at mga kaibigan niya. 'Pag okey ang naging suporta ng pamilya niya sa kanya, siguro madali siyang makaka-move on. So, love yourself, Jessa, magpaganda ka, alagaan mo yung sarili mo, hayaan mo na yan. Ang hingin mo diyan yung sustento para sa anak mo, huwag mong titigilan yan. Ang para sa'yo ay para sa'yo, ang para sa bata ay para sa bata. Kaya itong Coast Guard na 'to, sana po wag natin i-tolerate yung ginawa niyang mali, 'di ba? Kasi mali yun, eh. I bakit mo papayagan yung mga gano'ng bagay, 'di ba? Nakakasakit ka, eh, 'di ba? Lalo na pag-ibig yan, eh, 'di ba? Pag-ibig yan, relasyon yan. Usapan na relasyon 'to, hindi lang basta relasyon, seryosong relasyon 'to, eh. Kasi pamilya na sila, eh. 8 years na sila, eh, 'di ba? May anak na sila. So, hindi na biro 'tong relasyon nila. Kumbaga, nasa stage na talaga na parang mag-asawa na sila, eh. Ang kulang na lang kasal na lang talaga, eh. Isipin mo 3 days na lang ikakasal na sila, may wedding gown na, nag-prenup na, 'di ba? Saka amin yung lalaki, nakasal na siya. Grabe yung pinagdaanan nito ni Jessa, sobrang sakit. Pero makikita mo kay Jessa, buti na lang talaga matapang siya. Ang sabi nga dito, ayaw nga ni Jessa dumaan sa tulpo, ayaw niya magpatulpo. Kaso itong mga magulang ni Jessa is pinilit siya na ipatulpo nga 'tong lalaki na 'to. Kasi kung ako magulang, masasaktan ako para sa anak ko, eh, 'di ba? Anak ko, babae, lugi ako, babae anak ko, eh, 'di ba? Winarakan mo yung pagkatao ng anak ko, yung puso't isip niya, 'di ba? Nasaktan siya, eh, puso, eh, nasaktan yan, eh, 'di ba, yung nararamdaman niya. Kaya itong Coast Guard na 'to, hindi nag-iisip talaga. Inu ini ano niya, eh, inuna niya yung L niya, eh, 'di ba? Yung L niya, sana man lang inisip niya, 'di ba, may anak siya at asawa na naghihintay sa kanya. Wala, eh. Ewan ko bang kung eng-eng ba 'to, engot ba 'tong Coast Guard na 'to, pinakasalan mo, tinakot ka ba, ginayuma ka ba? Hindi ko alam kung totoo yung gayuma ka. So, yun ang sabi-sabi nila baka daw ginayuma 'tong lalaki na 'to, grabe. Pero parang di ko ma-imagine na ginayuma 'to, parang ginusto niya lang din talaga 'to na pakasalan, eh. Grabe, sobrang sobrang nanggigigil din ako sa napanood ko na 'to, eh. Kasi ito, umuwi na nga si Jessa sa Romblon, 'di ba? So, yung lalaki malaya na, kaso may haharapin pa siyang kaso. So, harapin niya yung kaso, harapin mo 'yan dahil dapat lang talaga na harapin mo 'yan. Kasalanan mo 'yan, ikaw nagsimula niyan. Nananahimik si Jessa, bigla mong sinaktan, 'di ba? So, yun lang po. Salamat po sa panonood and don't forget to like and subscribe po. Reaction video lang po and opinion ko lang po 'to. Thank you.